24. Okay, God bless you mga kapatid. Today is June 24 and ito yung ating Wednesday online Bible sharing. The Lord bless you mga kapatid and may the Lord bless your heart today. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pinakadakila na Mary sa Bible. She is the mother of the Lord Jesus Christ. You will be very, very blessed. I ask you to please prepare your notes, yung pen ninyo, because you will hear a lot of information today. No? You will hear it because we cannot write everything unless you hear it. At pagpapalain po kayo. Today, I pray na ma-open ang inyong eyes about Mary, learn more about Mary. How great is this great, blessed woman of God, no? At before that one, bago pa tayo magsimula, we will worship the Lord first. At pupurihin po muna natin ang Panginoon, okay? So God bless you. I will call Pastor Meji to give us a song tonight. Okay, God bless you. Amen. Hallelujah. Good evening po muli sa bawat sa ating mga naritong muli sa gawain ng Bible sharing. At muli po nating awitan ang ating Diyos na mabuti, Diyos na lubusan po tayong minamahal. At hayaan po nating, anyayahan po natin yung presence ng Holy Spirit as we sing this song to the Lord. Na tunay nga sa presence ni Lord, dito po natin talaga nararanasan ang tunay na kapayapaan. Kaya umawit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat Lord sa gabing ito, Holy Spirit. We invite your presence, Lord. Hallelujah. Jesus, we love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit.
worship you in spirit and in truth. Hallelujah. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Holy Spirit, we thank you for your presence, oh God. And we love you forever. We worship you in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord! At purihin po ang Panginoon sa araw na ito. At yes, we love worshiping the Holy Spirit of the living God. Amen? Siya ang pinadala sa atin, revealing everything, empowering us, telling us all the truth, teaching us in all the truth, the Holy Spirit of the living God. Amen? At sa araw pong ito, I will share to you again ang isa pang Mary sa Bible. Bagamat marami po yung Mary, katulad po ng aking binanggit sa inyo last time, marami po sila, no? I found 6 Mary na nasa Bible, no? Mary Magdalene, yung aking shinare 2 weeks ago. At Mary of Bethany, last week sinare ko siya. And then today, we will study about Mary, the mother of the Lord. Meron pa pong Mary, yung mother ni John Mark. At si Mary na asawa ni Cleopas ay napaganda po nun, no? If you can read sa Luke about Mary of Cleopas, maybe I will try to share it also next time. Let me see for that one. At si Mary na yung disciple ni Paul. Okay, meron din pong Mary na disciple si Paul. Nasa Romans po yun, no? Or Acts, nakalimutan ko po yung verse, no? But there are Mary in the Bible, and we are going to study today Mary, the mother of Jesus. At Mary is a blessed woman. At siya ay, ako po yung aking hinala, siya ay pinanganak, no? Si Mary sa time na gawin yung templo ni Herodes, no? That's my assumption, okay? But before that one, let's pray for a short prayer. We'll ask the Lord na i-remind ako ng Holy Spirit lahat so that I can share to you everything so para clear po sa inyo ating pag-aaralan. Okay, let's pray. One moment lang. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus Christ. And Father, I ask from you wisdom and knowledge. And even guide me, O Lord, that I can teach them your very word that we may know you more through your mother, here on earth, Mary, the Blessed Mother. Thank you so much, O Lord. At marami po ang matuto nan kami sa ano ito at magpalain niyo po kami. Even me, your servant, Lord, may you guide me and bless me and anoint me. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Si Mary po ay very young. Nung pinanganak siya, kasi kung inisip ko, ba't ko nabanggit yun, mga kapatid, no? Remember this one. Okay? Nung ipinanganak si Jesus, yan ay time ni Herod the Great. Okay? At binabanggit natin lagi sa ating calendar, yung BC or BCE, before Common Era, no? Tinitrace natin ng ating kalendaryo before Common Era, before Christ, sabi ng iba, no? At actually, that is 4 BC, no? 4 BC. Yan pinanganak si Lord. Ayon sa maraming expert and there's a source in the Bible. You can check that one for yourself. Na may malalaman po ninyo na 4 BC, pinanganak ang ating Panginoon, no? So yung BC is before Common Era. Yun ang start ng calendar natin, no? Papunta sa time natin sa New Testament, no? So 4 BC, paano nakuha yun, Pastor John? You can just trace that one sa kung maalala po ninyo, isang word sa temple, nung si Lord ay pumunta siya sa templo, yung unang visit niya hindi naman unang visit, actually, the Lord visited the temple many times, but yung time na mag-start yung kanyang ministry, yung unang
pagpunta ni Lord sa Jerusalem, starting ng kanyang ministry, nilinis niya yung templo, no? Alam natin, tinulak niya yung mga mesa doon at ayan ay pinagtataob niya. At sabi niya, bakit ninyo ginawang market yung aking tahanan? Ito ay house of prayer, sabi ni Lord sa John chapter 2, no? You can go back there. At para po, dahil gusto ko pong maumpisa ninyo at magkaroon kayo ng chronological study at maunawaan po ninyo lahat ng nangyari ayon sa Biblia, no? Look, punta po kayo sa John. John muna. 1 chapter 2. John chapter 2, hindi pa po tayo nag-start kay Mary. Inumpisan ko lang po rito, no? So that you can have a good background. Sa John chapter 2, naalala po ninyo na nilinis ni Jesus yung temple, no? At ngayon, nung makita, nabi ng John chapter 2, verse 14, sabi niya, nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng baka, tupa, kalapati, at mga nagpapalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa yung panghagupit. Pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati ang mga baka at tupa. Isinabog ni Jesus ang salapi ng mga nagpapalit ng pero at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalaho, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang maalagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ay tutupok sa akin. Dahil dito, tingnan niyo po, no? Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, mga priest, no? Mga Pharisee. Sabi nila, anong himala ang may papakita mo upang patunayan mo may karapatan kang gawin yan? Sino ka? Ba't pinagtataob mo yan? Yan ang unang bukana nila nung pinagtataob ni Lord yung mga mesa, no? Ito yung unang pinagtaob-taob ni Lord yung mga mesa doon. That's the first time. Mayroong pangalawa po, no? Sa dulo ng kanyang ministry. Tinaob na naman ni Lord yung mga mesa na yan. And then you can read that one again, no? Pero ito yung una. Nung tinaob ni Lord itong mga mesang ito, sumagot si Jesus, sabi niya rito sa verse 19, binabasa ko po ay 1 chapter 2 verse 19, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Muli ko siyang itatayo, no? At sinabi ng mga Hudyo, tinan niyo po ito, because this is very important, verse 20, nung binabagay nyo, gibain niyo ang templong ito, itatay ko to ng 3 araw, sabi nun. Itong sinabi ng mga Hudyo, kaya alam natin yung binabanggit ko na 4 BC, yung start ng ating calendar, no? Ng birth ni Jesus. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo ito sa loob lamang ng 3 araw. Okay, I just like to stop there. I'm not going to explain to you yung paglilinis ni Lord sa temple. I'm just speaking to you yung verse na ito. Yung 46 years. Yung time na ito na ginanon ni Lord yung mga paninda, yung sa templo kasi, no? That's the women's court. That's the area where the Lord ministered during these times, no? Kung kayo po'y pag-aral sa temple ginawa ni Herod, you can understand that one. Nung pinagtaob-taob ni Lord yun, binanggit ng mga Hudyo sa kanya, 46 years ginawa ang templong ito. Okay, alam natin na 30 years old si Lord nung siya nagsimulang magministeryo. 30. Okay? Alam nyo yan. Nasa Lucas yan. Na siya nagsimulang magministeryo nung siya ay 30 taon. No? So, 30 minus 46, 16. Di ba? Okay? At ang templo na ito ay binil ito ni Herod. Ginawa ito ni Herod noong 20 BCE. 20 BCE. Kaya, tingnan niyo po, no? 46 minus 30 na time na edad ni Lord, 16, di ba? Ayan ay ginawa noong 20 BCE. Kaya 20 minus 16, 4. Kaya sinasabi natin na ang Panginoong Hesus, pinanganak siya ng 4 BCE. No? 4 BCE. Kaya doon pinanganak si Lord. At sa time na ito, si Herod po napagawa ng templo na yan, no? Si Herodes. Okay? So, you got to understand yan para may sequence po kayo ng knowledge. Okay? So, time ito ni Herod. Ang tawag sa kanya, okay, bigyan ko ulit kayo ng background. Yung Herod na binabanggit dito, mayroon ding maraming Herodes, mga kapatid, no? May tinatawag na Herod the Great. Ngayon, may anak ito. Nung ito ay namatay, nagkaanak ito. May 4 na anak ito, no?
nakahati-hati yung kingdom ng Israel nung siya ay namatay, no? At ang isa sa mga anak niya, ang pangalan din ay Herod, no? Herod Agrippa, no? Herod Philip, yung isa. Yung isa naman si Archelaus, mga anak niya. Okay? So si Herodes, may mga Herodes din siyang anak. Okay? Para hindi po kayo malito, no? Kasi yung Herod na nagpapatay kay James, ibang Herodes na yon, anak ni Herod ito. Okay? So, para po madali ninyong maunawaan, may tinatawag na Herod the Great. Okay? Herod the Great. Ito po ay namatay nung si Lord ay pumunta sa Egypt at nung sila nandoon, nung bata pa siya, nung pinanganak siya, bata pa siya, nandun siya, namatay itong si Herod the Great. At ang mga anak niya naman ang naghari, kapalit niya. Okay? We have that background now. We will start our study about Mary. Okay? At gusto ko pong chronology, maunawaan po ninyo, kaya medyo mabagal po ako kapatid, no? So that you will understand deeper para hindi na natin balikan uli yung ating pag-aaral. Because when I move forward, dito sa second na pag-aaral natin, gusto ko pong maunawaan ninyo, hindi na natin balikan yung chronology na to, no? Okay. First, alam natin na si Mary ay very young virgin, no? Young virgin. Nung siya ay pinuntahan ng angel. That's the first thing na malalaman ninyo, no? Na about Mary. Dito siya nagsimula. Very young woman at nagpakita sa kanya yung angel, no? Alam natin, ang background na yan sa Luke, no? Okay. Sa Gospel, ang maliwanag lang na explanation na pag-aaral natin ay sa book ng Matthew at saka sa book ng Luke. Yan, dalawang lang yan. Sa Mark kasi, hindi binanggit yung kapanganakan ni Jesus, hindi rin binanggit yung kanyang pagkabata, no? Si Mark kasi ay, kung kayo po ay nagbabasa ng Mark, agad-agad, immediately. Yan ang mapapansin nyo sa book of Mark. Siya ay sobrang bilis pag nagkwento, no? Kaya agad-agad nagsimula siya kay John the Baptist. Si John naman, siya naman, interesado si John the Beloved, no? Yung nagsulat ng Book of John, siya ay interesadong sa last part ng life ni Jesus ng ministry niya. Kaya very, very brief lang ang sinabi niya tungkol kay Jesus sa start ng kanyang ministry at saka yung kanyang kapanganakan. Ang binanggit niya lang, yung binanggit niya sa John chapter 1 verse, ito lang ang binanggit ni John, no? Tungkol sa kapanganakan para mayroon lang po kayong konting background, no? Sabi niya diyan at sabi niya rito sa ating verse 14, John 1:14. Ito lang ang brief summary ni John sa kapanganakan ni Lord, no? 1 verse 14, sabi niya diyan, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Tapos na. Yun lang ang binanggit ni John. Kasi nag-move forward na si John sa last part ng ministry ng ating Panginoon. Okay? So, ang source lang talaga natin ay ang Book of Luke and Book of Matthew. Ngayon, sa Book of Matthew and Book of Luke, ngayon, para silang naglihisa ng kwento. Para ba nagkwento si Matthew ng start, then next part, si Luke naman. The next part si Matthew naman. The next part si Luke naman. Kaya paganon-ganon. Kaya pag hindi nyo po alam yung sequence, medyo hindi ninyo maunawa maigi ang mga nangyayari, no? Because I want to bring you sa pagkakasunod-sunod para mapakita natin ang mga pinagdaanan ni Mary. Okay? Dahil importante yung pinagdaanan ni Mary. So, yung sunod-sunod, ang babanggitin ko sa inyo. So, please restart to write your pen, no? Ang unang instance na makikita natin ay ang pagpapakita ng anghel kay Mary. Nasa Luke yan, chapter 1, verse 26 to 38. Luke 1, verse 36 to 28. Inaasahan ko po na babasahin ninyo yan para magkaroon po kayo ng background. Hindi ko siya masyadong ihimayin dahil iniisip ko na may Bible kayo sa tabi nyo at ipaparaphrase ko po. Ibig sabihin, iiklian ko siya para po umabot tayo sa ating time. Okay?
So sa Luke chapter 1 verse Luke chapter 1 verse 26 hanggang 38, okay? 26 to 28. Dito ipinahayag ang pagsilang ni Jesus. Ito yung unang instant na makikita nyo, no? Okay? Alam natin na may prophecy kay Zechariah, kay John the Baptist. Ang nanay niya si Elizabeth. Pinsan siya ni Maria. Yung nanay po ni John the Baptist, pinsan ni Maria, sabi ng Bible, no? Kaya nung 6 na buwan na si Elizabeth, dinalaw siya ni Mary. Okay? Dinalaw siya ni Mary. No? Okay? At sabi niya dyan, bago siya pala dalawin ni Mary, no? Sorry. Unahin ko muna yung pagbabanggit ng kapanganakan ni Jesus, no? Okay, I'm sorry. Please, yung foretold, when Jesus' birth was foretold sa Luke 1:26 to 38, yung binanggit ang pagkapanganak ni Jesus. Okay, sabi niya dyan, nang ika-6 na buwan ng pagdalang tao ni Elizabeth, okay, even 6 months na si Elizabeth nung time na ito, hindi dumalaw siya, no? Si Gabriel, dinalaw niya si Mary. Siya rin yung Gabriel na dumalaw kay Zechariah, no? Na nagprophesy tungkol kay John the Baptist na ipapanganak, no? At siya rin yung anghel. Sabi niya diyan, sinugo siya ni God the Father. Sinugo ni God the Father si Gabriel kay Mary. At nagsabi sa kanya ng ganito, Mary, sabi niya diyan. At binanggit niya. Okay, nasa Luke chapter 1:26 to 4 to 38. Okay, sabi niya diyan. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth sa isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga. So alam natin, dalaga si Mary. Virgin siya, no? Na siya ay nakatagda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Okay? Bigyan ko po kayo ng background, no? Nakatagda na siyang magpakasal kay Jose. Okay? Iba po kasi ang kasalan ng Israel sa atin. No? Sa kanila may tinatawag na betrothal o yung betrothal. Di kasi natin ginagawa yan sa Pilipinas o sa ibang bansa, no? Israel is doing the betrothal. Ibig sabihin, pag ako ay pledge na magpakasal sa isang babae, ako po ay ibig sabihin, yung babae para nag-uusap diyan magulang sa magulang, no? Hindi yung mga anak, magulang sa magulang nag-uusap para sa pagpapakasal ng kanilang mga anak. Kala natin tayo, anak sa anak, no? Sa kanila po, magulang sa magulang. Kaya naka-pledge na yan. Hindi po makikita yan, babae at lalaki. Bagamat marahil medyo modern na sa time na ito. Pero ang ligawan po talaga sa Israel noong time na ito, hindi mo makikita yung babae. Ang gagawin mo lang, magtatrabaho ka na magtatrabaho. Ipiprepare mo yung bahay ng pakasalan mo. At pag okay na, prepared na yung bahay, ready ka na, ngayon doon mo kukunin yung kamay ng babae. Doon pa lang yun. Kaya ibig sabihin, pag ikaw ay na-betroth, nasa betrothal period, parang kasal na rin. Kaya magpapakasal, sabi diyan, no? Kasi nakahanda na yung lalaki. Kaya kung natanda na yung mga parable ni Jesus about, here comes the bride. Kasi yun ang first time, bridegroom. First time kasing dumating yung bridegroom. Kaya ganun, no? After all these times na nag-prepare siya ng bahay. Kaya maalala niyo yung John chapter 14. Binanggit din ng Panginoon dyan. Sabi niya, I will go back and prepare a place for you. Yun ang betrothal, no? Magpiprepare ako ng bahay para sa iyo. At alam natin, ang Panginoon nagpiprepare ng bahay para sa atin. Sa ating mananampalataya sa Kanya. Sabi niya, I will prepare a house for you. At then I will bring you to myself. Ganon din ang kasalan sa Israel, no? Pagka-prepare ng bahay, then yun ang kasalan. Okay, si Maria, balik po tayo, no? That will be another story. Someday, I'm going to share that one sa inyo. Si Maria ay naka-place na magpakasal kay Joseph. Ngunit nalaman, nung time na ito, si Maria ay kinausap ng angel. Tingnan po natin, si Gabriel. Sabi ni Gabriel sa kanya, sa Lucas chapter 1 verse 28, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasayo ang Panginoon.
Sino po nakakita na sa inyo ng angel? Have you ever experienced an angel coming to you, speaking to you? Some dreams, some I never heard. Some they say they saw visions of angels. Ako po, isa lang experience ko. Meron po, pero hindi ko na masasabi sa inyo, no? One, greatest one, ay yung aking panaginip, no? I saw an angel in my dream, fighting for me. Can you imagine that one? In a dream. And that's very, very precious. Hindi ko talaga makalimutan yung experience ko na yun. They are so powerful. Powerful angel of God, no? And we know that the angels of the Lord are more powerful. Kaya, you trust the Lord more than all the dark forces of this world. Because the angel of the Lord are very, very powerful. But there are angels na, katulad nito, si Gabriel, siya ipinadala. Pinadala naman siya kay Maria, no? He is an angel of God. At we will not study about angels, but they are powerful beings. Sent to serve, sabi ng Hebrews, no? Pinapadala sila para paglingkuran ang mga anak ng Diyos na nanampalataya sa Kanya. Sabi ng Hebrews chapter 1, verse 14 yata yun, no? At just turn there in your Bible at makita niyo ang ginagawa ng mga anghel ni Lord. You can see that one also in Psalms chapter 103, no? They are very, very powerful. And can you imagine an angel? Nagpakita kay Mary. Pag kayo po nakita ng anghel, ewan ko kung anong galak, anong saya ang mangyari sa atin. We will be so proud. I am the most powerful person. I have all power. I have all... Yahoo! Glory to Jesus! Kung makita lang siguro natin ang anghel, no, sa kanilang kaluwalhatian. I do believe that they are with us always. They are always keeping us, ministering to us, protecting us. I do believe they protect us. Malibang hindi nila tayo iniingatan, kapatid. I don't think so we can make it without them. Na pinapadala ng Lord sa atin, because the battle is really spiritual, no? Hard battle. Sabihin, dark forces, unseen beings ang mga gusto mangwasak sa atin. But these angels of God, very powerful, are protecting us. And one angel, Gabriel, was sent to Mary. Nakita ni Mary ito. Pag ako siguro ang nakita ng anghel, sabi ko sa inyo sa dream lang, at saka some things also I have. But seeing face to face, siguro kikwento ko, baka gagawa ko ng libro, kapatid, no? There, you will be so joyful. Kaya nga po, mapalad po tayo na bagamat hindi pa natin nakikita, nananampalataya tayo, sabi ng Biblia, no? We believe that they are there to protect. But Mary saw the angel face to face. And wala po kayong maririnig na si Mary ay nagpunta kung saan-saan. Kwinento niya, sinabi niya, nagpakita yung anghel sa akin, ang sabi niya, ang nasa sinapupunan ko si Kristo, yung Messiah, yung Savior of the world. Alam niyo po, si Mary, she was just a woman of silence. She's a woman of complete humility. She has all the things that you can be proud of. But she is so humble. Humble woman. Never told anything about that encounter. Maliban na lang, sinabi ni Luke sa atin, no? So that's the first. At sinabi sa kanya kung sino yung nasa sinapupunan. Can you imagine? Ang Holy Spirit ang siyang lililim sa'yo. Hindi lang yan ang nasa sinapupunan ay ang tatawaging anak ng Diyos. Savior of the world. It's in you, Mary. It's in you. It will come to you. All the power will come to you. You have all the power coming out from you. But Mary, hindi niya pinag-boast yun. Hindi niya pinagsabi yun. She's just Mary the simple. Never told anything. Never told us he saw the angel. He never told us anything. Yan po si Mary, a very quiet woman. Yan po ang gusto kong makilala nyo si Mary dahil mababasa nyo pa again and again and again and again. A very, very humble woman. Itong si Mary, no? So that's the first instance na makita natin. Nung binanggit yan sa kanya,
Nagpaubaya lang siya. At hindi niya sinabing, bakit ako? Ang sinabi niya lang, mangyari po sa akin ang nais ng Diyos. Accepting ang nais ng Diyos na mangyari sa buhay niya. That's Mary. At yung time na yon ang nangyari sa buhay. Yan ang first instant na makita natin na yan ang buhay ni Mary, no? Second instance na makikita natin, takbo kayo ng konti sa Matthew, kapatid, no? Sa Matthew. Takbo kayo sa Matthew. Okay? Okay, sa Matthew, nung siya ay nagbuntis, tinan nyo po, may nangyari po dyan, no? Kailangan magbalik-balik tayo sa Matthew at saka sa Luke. Okay? Sa Matthew, chapter, okay? Matthew chapter, okay, tingnan po natin, no? Matthew chapter 1 verse 18. Okay? Okay, sabi niya ito, Matthew 1:18 hanggang 20, babasahin po natin, Matthew chapter 1, no? Sabi niya rito, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago makasal, nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayan, nagdalang tao na siya. Subalit, isang matuwid na tao si Jose sa kanyang mapapangasawa at ayaw niyang malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Okay, medyo parang hindi niyo maintindihan, no? Akala ko ba matuwid si Jose, bakit niya hihiwalayan? Okay, ganito po kasi yan, mga kapatid, no? Para maunawaan niyo po yung verse na yan. Sa Israel kasi, pag ikaw ay betrothed, tapos masabing ikaw ay nagdadalang tao nang hindi naman kayo nagsama, ibig sabihin yun ay punishable by death. Hindi ikaw yung tatay na buntis yung babae, punishable by death yan. Kasi nagtatrabaho yung lalaki para sa iyo, sa babae. Tapos malamang nagdadalang tao. Pero dahil matuwid si Jose, sabi niya dyan, hindi niya iaalaw na si Maria ipagbabatuhin hanggang mamatay. Yan po ang kalagayan ni Maria nang tinanggap niya yung sinabi ng anghel na magdadalang tao siya. Pwede siyang batuhin hanggang mamatay. Pero dahil si Jose ay dinalaw ng anghel dyan sa Matthew, sabi niya dyan siya ay matuwid. Sabi niya dyan, sinabihan siya ng anghel na ang dinadala ni Maria ay ang anak ng Diyos. Kaya, hindi na naipaghiwalay si Jose sa kanya, no? Hindi na naipaghiwalay. Hindi na siya ibig sabihin, hindi niya dinivorce si Mary. So, that's the second time na makikita natin na yung time na ito, nung pagkabanggit ng anghel, nagdalang taong Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit, then, si Joseph, gusto siyang hiwalayan, no? Sabi ng Matthew chapter 1 verse 16 to 21, no? Basahin nyo na lang yan, no? Nandiyan yan. Sinabi na gusto niya siya hiwalayan, dinalaw siya ng anghel, at ayun ang nangyari. Okay? So, pagkabanggit na ganoon, so nagbuntis si Maria, ito yung time na yon. Nung pagkatapos nun, dumalaw si Mary, yun ang third instance. So, isabihin yung second point ko rito, kapatid, no? Si Mary, makikita nyo dyan, tinanggap niya yung kanyang mangyayari sa kanya without complaint, in spite na pwede siyang pagbabatuhin hanggang kamatayan. That's in the law. Yan ang nasa batas. Pag ikaw ay nabuntis sa labas, she can be punishable by death during those times. Naalala niyo sa John chapter 12 na sinare ko, ang rule lang sa taong ganon ay babatuhin hanggang mamatay. Tanggap ni Mary. Mabuti na lang dinalaw na anghel si Joseph at hindi siya pinagbabato hanggang mamatay. Pero yan si Mary, simple woman. Kung anong sabihin ni Lord sa kanya, she will just accept it sa kanyang buhay. Silent woman, a humble woman. Third instance na makikita natin si Mary, ay makikita nyo yan sa Luke chapter 1, verse 39 to 45. Ayan, balik na naman tayo sa Lucas, mga kapatid, no? Luke chapter 1, verse 39 to 45. Ito yung time na binisita ni Maria si Elizabeth. Kasi sinabihan siya ng angel, si Elizabeth na yung pinsan ay buntis ng 6 months. So pinuntahan niya, no? Pinuntahan niya siya at sinabi ng verse 39 to 45. Dinalaw ni Maria si Elizabeth.
Hindi nagtagal ay si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan ng bulbundukin sa Juda. So, ibig sabihin, mula sa Nazareth, nagbiyahe si Maria papuntang malayo po yung kapatid, no? 6 months kang buntis. And you travel. Wala namang mga kotse noon, no? So, nag-travel from Galilee si Mary papunta ng Juda. Can you imagine that one? How far that one? That is very long. With 6 months, dahil niya, dinalaw niya si Mary na kanyang pinsan. Pagpunta niya doon at pagpunta niya sa Jerusalem, sa Judea, sabi niya dyan, pagdating sa bayan ni Zacarias ay binati si Elizabeth. At doon, nagkakwentuhan sila. Pagkabati lang ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth, yung tiyan ni Elizabeth, naglip, sabi niya dyan, no? Naglip. Bakit? Actually nga pala ito ay 6 months ni John, no? 6 months na si John, ibig sabihin, si Mary ay kabubuntis lang palang dito, no? So nag-travel siya na buntis pa lang. So pagdating niya doon, nagsalita si Elizabeth sa kanya na ang ganda-ganda po nito, sabi rito, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, sa verse 41, binabasa ko po ito, no? Biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napospos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Sabi niya kay Maria, pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala rin ang dinadala mong sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Grabe si Elizabeth, sabi niya, ina ng aking Panginoon? Sabi ni Elizabeth, alam niyang prophesied si John na nasa sinapupunan niya. At yung nasa tiyan din ni Maria ay Panginoon. Sabi ni Elizabeth. At dinalaw niya ako. Can you imagine pag naririnig yan ni Mary? Sobrang papupuri. Sobrang pagpupuri. Mapalad na babae. Yan ang tinuring sa kanya, no, kay Mary. At dito mo makikita ninyo ang buhay ni Mary, no? Pagbanggit niya ni Elizabeth sa kanya, napaawit si Mary. Nakakatuwa po ito. Pag ako po ini-imagine ko ang scene na ito, no? Si Mary ay buntis pa lang, maybe first kabubuntis niya pa lang dyan. Si Elizabeth naman ay 6 months na, no? Can you imagine? John the Baptist, yung nasa tiyan ni Elizabeth, at si Jesus sa tiyan ni Mary. At puno silang pareho ng Holy Spirit. Talaga nga naman pinuspos si Mary dyan. Kaya sabi niya, napaawit siya, kapatid, no? Napaawit siya. Okay? Umawit siya dyan. Okay? Na umawit siya, napaganda po ng awit na ito. Ipapakita ko po sa inyo. Basahin ko lang sandali, no? Yung awit ni Maria. Verse 46, Luke chapter 1, verse 46 hanggang 55. Ang lalim po nito, no? Tingnan niyo po. Ito ang awit ni Maria. Kala ninyo, siya lang ay isang babae, no? Makikita niyo po kung gaano karunong at katalino si Mary. Okay? Ayan po si Mary. Bagamat tahimik lang siya, napakarami niyang alam. Basahin ko po sa inyo yung kanyang awit. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Dito po sa verse na ito, sinabi ni Mary, ako'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinawag niya si Mary po, kaya po nakita mo rito ang pangailangan din ng Mary sa Panginoon, no? Bagamat siya ang nagbuntis sa ating Panginoon, kailangan din ni Mary ang Panginoong Diyos, no? Sabi niya, ang Diyos ang aking tagapagligtas. Kaya po yung mga nagbabanggit na si Jesus, na si Mary ay tagapagligtas, medyo mamamali po sila. Kasi maliwanag po rito na si Maria mismo ay sinabi niya na si God ang tagapagligtas. Ako nga ang inililigtas, sabi ni Mary diyan sa awit niya, no? So siya ang inililigtas. Sabi niya, ito yung awit niya mismo eh. Nasa Luke chapter 1 verse 47, sabi niya, ang aking espiritu, sabi ni Mary, nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. So inaamin ni Mary na siya rin ay nangangailangan ng tagapagligtas at kailangan niya si God, no? Okay, sabi rito, sapagkat nilingap niya ako na kanyang abang alipin. Ang sabi ni Mary, ako'y alipin ng Diyos. Bagamat nasa sinapupunan kong Panginoong Hesus, ako'y alipin niya. Verse 48, tinan niyo naman, sabi rito, sapagkat nilingap niya ako sa kanyang abang alipin, mula ngayon ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala. Kaya po ang tawag natin kay Mary, dahil siya ang nanganak sa ating Panginoon, tawag natin sa kanya ay blessed
Virgin Mary. Bagamat sabi niya, ako'y alipin ng Diyos, ako rin, kailangan ko rin ng tagapagligtas, pero tatawagin nila akong pinagpala. Kaya ang tawag po natin sa kanya, Blessed Woman. Blessed Mary. Ano ba? Kaya yan po natin binabanggit yun. But, she need a Savior. Okay? Liwanag po dyan. So sabi po rito, ng verse 49, dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. So ang makapangyarihan Diyos ang kumilos sa akin. Ibig sabihin, si Mary, kinilusan siya ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya niya nagawa yung awit na ito. Nabangkit niya, no? At sabi niya, ang kanyang kahabagan ay para sa lahat. Ibig sabihin, kasama siya doon. Kasama siya doon. At nasaling lahang may takot sa kanya. At verse 51 sabi niya, pinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Nilito niya ang mga palalong isip. Ay, napakalalim po ng awit na ito, no? I cannot explain this by detail to you. Tinanggal niya ang kanilang luklukan, ang mga makapangyarihan, tinaas niya ang mga nasa abangan. Mary is telling how God moves. Mary is a knowledgeable woman. Hindi lang yan. Binanggit niya yung pangalan ni Israel, binanggit niya yung pangalan ni Abraham. Mary is such a wise woman. She's a woman of wisdom. Marunong po si Mary. Matalino si Mary. Pero makikita niyo po sa kanya yung kanyang pagiging mababa. Pagiging humble. She's a woman of humility. Mary is such a woman of humility. Ako yung kanyang abang alipin. Yan ang sabi niya. Ang Diyos ang aking tagapagligtas. Mary is so humble. In spite ng blessing na inabot niya, in spite nakita yung angel, in spite na daldala niya, sinapupunan niya ang Panginoong Hesus. Sabi niya, I am a servant of God. Alipin ako ng Diyos. What a humble woman. That's the third instance na makikita natin, no? Okay, next instance, nung siya po ay, pagkatapos po nito, bumalik na si Mary sa Galilee uli. After 3 months, balik na siya uli kasi pinanganak na doon si John the Baptist, no? Pagkapanganak marahil kay John the Baptist, nakita siya ni Mary, kasi doon pinanganak si John. After 3 months, sabi niya dyan, nag-stay siya ng 3 months, di 9 months. Sabi niya, hanggang manganak si Elizabeth, nag-stay doon si Mary. Pagkatapos noon, naglakad na uli si Mary, nagbiyahe na siya pabalik ng Galilee sa Nazareth. Okay? Doon niya na nilabor at doon lumaki ang kanyang tiyan sa Galilee, no? Sa Nazareth. Okay? Pagkatapos noon, at the 9 months ni Mary, 9 months na siya. So, ibig sabihin, habang binibuild niya, ninonourish niya yung kanyang tiyan, at 9 months, okay, sabi ng Luke chapter 2. Okay, Luke chapter 2. Punta kayo sa Luke chapter 2. Luke chapter 2, verse 1. Okay? Nagkaroon ng census. Nung nandun sila sa Galilee, nagkaroon ng census. Sabi niya dyan, nang panahong yun, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang panahon kasi na pinanganak ang Panginoon, ito ay nasasakupan ng imperyo ng Roma, no? Kaya itong emperador, si Augustus, sabi niya dyan, nagpa-census siya. At nung census na yan, dahil si Jose at saka si Maria, si Jose ay taga Jerusalem, balik na naman siya. So, nandun siya sa Nazareth, balik na naman si Mary sa Jerusalem. Kabuuanan niya na. 9 months old na si Mary dyan. Nung time na pinatupad yung census na yan. Marahil, kinilos ng Lord si Augustus dahil may prophecy. Okay? Dahil si Lord ay alam natin, ang anak ni David ay taga Bethlehem. Kaya kailangan siyang bumalik doon. Nasa Galilee sila. Malayo po yun. Nasa north sila. Kumbaga sa Pilipinas, nasa north sila. Ang Jerusalem nasa south. Pero dahil may propesiya sa Bible, kailangan niya magbalik. Marahil kinausap ni Lord si Augustus, okay, pag-census ka, pabalikin lahat sa sariling bayan upang makabalik si Joseph sa kanyang pinanggalingan para doon ipanganak si Jesus dahil siya ay anak ni David. Jerusalem. Okay? Yan po ang dahilan. No? If we just like to see it in a way na yung prophecy ay pinag-aaralan po ninyo. No? So, ibig sabihin, 9 months old si Mary,
need to go back to Jerusalem again. This time, buntis na malapit na siyang manganak. At sabi niya dyan, dahil yung census natapat doon, sabi niya dyan, pumunta sila sa Jerusalem. Sabi ng 2 verse 5. Okay? Verse 4 muna, basahin ko sa inyo, no? Mula sa Nazareth, okay, yung census na yan, mababasa niyo po yan sa Luke chapter 2 verse 1 hanggang 3. Kaya't umuwi, sabi ng verse 3, ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Si Joseph, ganun din, no? Kailangan niya pumunta sa Judea. Sabi ng verse 4, Luke chapter 2 verse 4, mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, sa bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa. Noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit na ang oras ng panganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay, isang lalaki. Binalot niya sa lampi ng sanggol, inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar sa kanila sa bahay panuluyan. Iyan po si Mary. Woman, a blessed woman. And yet, at 9 months old, need to travel. Because, kailan nila bumalik sa Jerusalem. Pagdating nila sa lugar na yun, kapatid, sa dami ng tao nagsiuwian, wala silang matuluyan. Sabi niya dyan, i-oras na ng panganak niya. Kaya, wala silang bahay panuluyan. Alam mo kung saan sila nagpunta para ipanganak niya, mag-labor siya. Alam niyo kung saan, mga kapatid? Bahay panuluyan, sa inn. Ang sabi nga doon, ang kapanganakan, pinanganakan niya ay sa may dayami, sa may inn. Doon, nagbigay ng baby si Mary. Doon ipinanganak ang Panginoong Hesus. Sa sabsaban. Can you imagine the labor, the pain? Mary, wala po kayong mababasa yan, nag-complain siya. No complain. Lord, akala ko ba ako yung blessed woman? Bakit nandito ko pinanganak ang Panginoon? Nakakay mababasa, kapatid. She just accepted whatever happened. Alam niya ang mga words of God, pinapanampalatayanan niyan, and yet Mary still humbly accepting everything. Even the most, alam niyo po, wala pong babae na, alam niyo po yan, mga nanay, no? Pag mga anak, alam niyo, gusto niyo maayos, andyan yung asawa, andyan yung maayos lahat ng paligid, kasi gusto niyo komportable pag nanganak, dahil alam niyo painful yun. But Mary, no complaint. Sabsaban, no complaint. Dayami, no complaint. Walang matuluyan, no complaint. No words. The mother of Jesus Christ has no complaint. Tahimik lang po siya. Pagkamat marunong siya, nakita niya ang anghel, may prophecy sa kanya, and yet no complaint. So that's the fourth instance na makita natin. Pinanganak si Jesus sa sabsaban. Ang Panginoon sa sabsaban. No? That's the fourth one. At pinanganak ang Lord sa manger. Okay? The next instance na makikita po natin sa Luke chapter 2, 8 to 20. No? Luke chapter 2, 8 to 20, nung time na pinanganak ang Panginoon, may mga shepherd. Mga shepherd. Kaya nga kinakanta na, hark the herald, yung glory to the newborn king. Sabi natin, mga shepherd po kasi nagpapastol. Habang nagpapastol sila, biglang nagliwanag. Kasi isang glory ng angel nagpakita sa kanila. Sinabi sa kanila ng ganito, no? Nung pinanganak po ang Panginoong Hesus, may mga shepherds. Luke 2, 8 to 20. Sabi niya dyan, at noon din may mga pastol na nasa parang, sabi ng verse 8, na nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing yan, at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. At nagliwanag ang kapaligiran ng kalwalatian ng Panginoon. Nung nagpakita yung angel sa kanila at nagsabi sa kanila, pinanganak, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan ng mga taong kinalulugdan niya. At sabi nila rito, no? At sinabi ng anghel sa kanila, huwag kayong matakot, may baganda akong balita sa inyo, isinilang, sabi ng verse 11, isinilang sa bayan ni David ang tagapagligtas. Ito ang palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin na nakahiga sa isang samsaban.
Yung anghel, inutusan, binigyan ng sign yung mga pastol. Puntahan nyo, isinilang yung tagapagligtas. Kaya yung mga shepherd, nakakita ng angel, pinuntahan nila si Mary, si Jesus, at si Joseph. At namangha sila. Marahil kinikwento ng mga angel, babae, marahil, hindi nila alam yung pangalan niya, babae, nakakita kami ng mga angel. Nagpakita sa amin na sinabi sa amin na yung binanggit nila na huwag kayong matakot, magandang balita. Yung anak ni David, yung tagapagligtas, ay may kita namin. Marahil narinig lahat ni Mary yon. And Mary just take it everything in heart. You never heard anything about Mary boasting about that one na mismong mga nakakita ng angel, ng mga pastol, binanggit na yung narinig nila mismo sinabi sa kanya, Mary just have a silent mouth. No words. Real woman of humility. Ano? So humble. That's the pampayad na ho ba? O panglima na, no? Na instant. Okay? At hindi lang po yan, no? Ito po, lipat naman tayo sa Matthew. Matthew kayo. Lipat kayo sa Matthew. Sa Matthew, mayroon pang nangyari. Okay? Sa Matthew, punta kayo sa Matthew. Matthew chapter 2, verse 1. Okay? Matthew chapter 2, verse 1. I like to build ang aking gusto mong isa sa inyo dito. Kaya you need to listen well, mga kapatid, no? Matthew chapter 2, verse 1. Panahon ng paghahari ni Herodes ng Judea, okay? Si Herod the Great ito, no? Siya yung nag-build ng temple, no? Herod the Great. Okay? Hindi pa yung mga anak niya na Herodes ang pangalan din, no? Si Herod the Great ito, ang binabanggit ko, no? Nung time ng paghahari ni Herodes sa Judea, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas o magi, ang sabi nila, no? Magi na dumating sa Jerusalem. Nagtanong sila, saan isisilang yung... Kasi nakita namin yung kanyang star. Nakita namin yung star na dumating. Kaya nagtanong, nasaan ang pinanganak na hari? Sabi ng Hudyo, nakita namin sa silangan ng kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalatan nito ni Herodes, nagtanong siya, sabi niya dyan, at kaya tinipon niya lahat ng puno ng pare, tagapagturo, at tinanong nila. At sabi niya dyan, yung mga pantas, sinabi sa kanila, sa Jerusalem, sa Bethlehem, dahil yan ang propesiya. So, yung mga magi, pinuntahan nila at nakita nila si Mary at si Jesus. Nandoon, sanggol pa ang Panginoon, nakita nila. Dahil yun ang prophecy. Ginabayan sila ng tala na sumisinag. So, alam natin, ang tala, steady lang yan at malayo, no? Kung yun ay tala na sumisinag at malapit, marahil anghel ng Panginoon na glorious, na lumiliwanag. Kaya ginabayan lang sila sa lugar na yun, no? So, habang binibisita sila ng Magi, tingnan niyo po ito, Matthew chapter 2, verse 11. Pagkarinig nila, sabi niya rito, verse 11, pagpasok nila sa bahay, no? Nakita, marahil, pagkatapos ng sain, nasa bahay na si Mary. Pagkatapos niya ipanganak doon, pinunta na siya sa bahay. Maybe after 2 days, 3 days, di natin alam. At doon siya dinalo ng mga Magi. Sabi niya dyan, nang ganun na lamang, nang pagdating nila, saan na po ako? Sabi niya, nang pagpasok nila sa bahay, verse 11, Matthew chapter 2, verse 11, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria at ang kanyang ina. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Hinandugan nila ito ng dala nilang ginto, insenso at mira. Pag kayo si Mary, yung anak mo na Misaya, may handog na ginto, pilak at mira. Mga pantas ang pumunta sa iyo. Baka sobra na ang sobrang may pagmamalaki mo sa sarili mo. Yet Mary, you will never hear anything on her. Wala siyang sinabi. She just accepted it. She's a woman na pag pinagpala mo siya, she keep it in her heart. Pag bless siya, may favor siya, she just keep in her heart. She's a woman of humility. But full of wisdom. Nakita natin yung awitin niya. Napakarunong na Mary. But still woman of humility. That's Mary, kapatid. At sabi niya dyan, alam natin may nangyari pagkatapos nito. Eto na ho. Pagkatapos po nilang dalawin ng Magi, ang ginawa ni Mary, biyahe na naman tayo sa Lucas, no?
Gusto ko pong pumunta po kayo sa Lucas. Okay? Medyo gagawin po tayo ng time. But please go to Luke. Takbo kayo sa Luke ulit. Kasi sabi ko sa inyo, ganon po tayo para manawan. Pagdating po sa Lucas, makikita po natin dyan na kinakailangan kasi na ang bata, pag yan po ay umabot ng 8 days old, yan ay kailangan tuliin at iaalay sa templo. No? So, si Jesus Christ, nung 8 years old siya, kailan niya nang i-circumcise at iaalay siya sa templo. So, alam natin, pagkatapos marahil ng dalaw ng Magi, ng mapantas, o hindi natin alam dahil masyadong wala nang binanggit na date, no? But marahil, konti lang ang diferensya nito, no? At 8 days old, si Jesus, present siya sa temple. Ito po ang nangyari sa templo. Pagpunta nila Mary at saka Joseph doon, no? Presented at the temple. Yan ay nakasulat sa Luke chapter 2, 21 to 24. 21 to 24, sabi niya dyan. Luke chapter 2, verse 21 to 24. Pagsapit ng 8 araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. At sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Nang sumapit ang araw ng pagtupad ng seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagat ganito ang nasusulat sa kautusan. So, sabi ng Luke chapter 2, verse 22, pagsapit ng 8 araw, tinuli nila si Lord, ibig sabihin, sinircumcise nila siya, tapos inalay nila siya sa templo. This what happened in the temple. Andun na si Mary, marahil, hindi natin alam kung marahil okay na yung kanyang katawan, pagpunta niya sa templo, meron tao doon, ng pangalan niya Simon, matanda na siya. Sabi ng Bible dyan, no? Tingnan po ninyo. May isang tao doon, sabi ng verse 25, nung nasa templo na sila at inahandog nila si Lord, may tao doon ang pangalan niya ay Simeon. Verse 25, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, naghihintay sa katubusan ng Israel at sa kanyang ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat di niya nakikita yung Kristo. Kaya ginabayan ng Holy Spirit si Simeon, nagpunta siya sa templo, yung time na nandoon si Mary, si Joseph at si Lord na inaalay, no? Kinarga niya si Jesus. Basahin niyo lang po yan. Yan po ay nasa Luke chapter 2, verse 22 hanggang verse 32. Kwento ko na lang po sa inyo, no? Kinarga niya si Jesus at sabi niya, Lord, pwede na ako, nakita ko ng Panginoon. Ang ganda-ganda po niyang binanggit. Namangha yung mga magulang ni si Joseph at si Mary. Namangha na naman si Mary. Another blessing, another prophecy to her. Sabi niya, namangha siya. Ang dahil pong favor ni Mary. Ang dahil pong prophecy. And yet she just keep all these things in her heart. Sabi niya dyan. Nung nagpakita yung mga anghel, sabi po ng Matthew dyan. Sabi, nung nagpakita po nung si Mary po, no? Ay sa Luke chapter 2 verse 19, basahin nyo lang po doon. Nung sinabi ng mga shepherd yun, nilagay lang ni Mary sa puso niya lahat yan. Talagang hindi siya pala salita. Kinikip niya lang. Very humble woman. Here comes again another prophecy. I still humility by humbleness. May prophecy, pero hindi siya nagyayabang. A woman of humility is Mary. Hindi lang yun. Babasahin ko po, diyan ko kasi i-conclude sa prophecy ni Simeon yung aking pag-aaral ngayon ng araw na to, no? But after that one, mayroon pang isang babae doon na 84 years old na propeta, ang pangalan niya si Anna. Sa verse, 36 hanggang 38, kayo na pong magbasa, no? Nagsabi rin ng ganon. Doon kay Jesus nang baby pa siya. Sabi niya, ito yung tagapagligtas ng Israel. Ang daming prophecy at sabi niya, namangha si Joseph, sabi ng verse 33, Luke 2:33, namangha si Joseph at si Mary. Parang overwhelming. From birth, everything, angels, Mary has it all. And yet, you never heard anything from Mary. Lahat ng yan, sabi ng Bible, nilalagay niya lang sa kanyang puso. At alam natin, pagkatapos nito, si Herodes, nung mabalitaan niya na siya'y naisa ng mga Magi, dahil alam niyo mapapalitan siya. Siya si Herod the Great. Basahin niyo po ang history ni Herod the Great, kapatid. One of the most wicked king
Very wicked yan. Sobrang wicked. Bagamat siyang nagpatayo ng templo, he is a very wicked person. Siya ay Herod. I will explain to you about what is Herod. Kasi siya ay mga hilaw na hari, no? Mga collaborator sa Rome, no? Next time I will share that one sa iyo. But he's Herod the wicked. He's a wicked king. Pinapatay niya yung mga bata nung malaman niya kasi ayaw mapalitan yung pagiging hari niya, no? So pinapatay niya lahat ng bata sa Jerusalem. 2 years old and below. Kaya nagbanggit yung anghel kay Joseph. Dalhin mo yung bata. Tingnan niyo po yan sa Matthew. Balik uli kayo sa Matthew, kapatid. Takbo kayo sa Matthew uli. Matthew chapter 2, verse 13 to 18. Matthew 2, verse 13 to 18. So pagka-baptize kay pagka bigay kay Jesus, ito na naman. Bagamat si Mary ay pinagpala, no? Ang sabi niya dyan, nung malaman, Matthew chapter 2, verse 13 to 18, sabi niya dyan, pagkaalis ng pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, bumangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong magina. Huwag kayong aalis hanggat di ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose ng gabi rin iyon, so gabi, sabihin talagang in danger. Gabi mismo, no? Nung gabi na iyon at nagbiyahe sila sa Egypt. Malayo po yan, kapatid. Here comes Mary, having his child. Need to go to Egypt. Malayo po yun. Mas malayo po yun sa Galilee at Jerusalem. Yung pong Egypt, mas malayo po yun. Isang linggong biyahe ang kung lalakarin mo ng diretsyo, no? Hindi lang siguro. Gabi yun, biyahe sila. Batang-bata pa, ang Panginoon sanggol pa lang. Dahil ipapapatay ni Herodes lahat ng bata. Mary again. Andyan lahat ng papuri dapat sa kanya. And yet, she's suffering. Pinanganak sa sabsaban, no complaint. Eto pa, lalayo na naman sila. Because Herod is going to kill the child. Dahil sinabi ng pantas. Yan po yung mabasa ninyo sa Luke chapter 2, verse 13 to 15, no? Kaya nga, yung prophecy kasi ang binabanggit ni rito. Kaya talaga pumunta si Lord sa Egypt nung bata pa siya, no? Nung sanggol pa siya. At pagkatapos ito, alam natin yun, sa Egypt, namatay na si Herodes, no? Yung haring Herodes namatay, sabi diyan, no? He's dead. Okay? Dahil namatay si Herodes, video extend ko po kapatid, no? For your information, I know some of you, I just extend this one so for your own knowledge. So namatay si Herodes, pagkamatay ni Herodes, bumalik na sila Mary at Joseph. Bumalik na sila, pinagsabihan sila ng anghel. Pagbalik nila, winarningan uli ng anghel si Joseph. Sabi sa kanya, Joseph, yung maghahari. Actually, hindi naman siya winarning, kundi nalaman ni Joseph, no? Na yung hari, kapalit ni Herodes, kasi itong si Herodes may 4 na anak yan, eh. Si Herod Philip, si Herod Philip, tapos si Archelaus, tapos wicked din ito, si Archelaus, no? Tsaka isang babae, Salome yata ang pangalan nun, no? Itong si Archelaus, siya naghari sa Diyon. Na-partition kasi yung paghahari niya ng 4. So si Archelaus, siya naghari sa Diyan. Nung malaman ni Joseph yon, bumalik na si Joseph, hindi na sa Jerusalem. Nagbiyahe sila balik sila sa Nazareth. So biyahe na naman from Egypt to Jerusalem to Nazareth. Biyahe na naman si Mary. No complaint. No complaint. Doon niya grino si Lord in Egypt, in Nazareth, no? Doon siya lumaki si Jesus sa Nazareth. At sabi niya diyan, takbo po tayo kasi pagkatapos po noon, sabi niya diyan, nag-grow si Lord sa wisdom. Marahil sa pag-aalaga ni Mary, inalaga niya si Jesus. I just like to imagine it very well how Mary grow the Lord. Pero ang sabi ng Bible, nag-grow si Lord in wisdom and wax grow in spirit. And talagang dumunong ang Panginoon at lumakas siya. Ibig sabihin dyan, tandaan po ninyo kapatid, Jesus is full human there. Full human. Born of the flesh. The Word become flesh. Full flesh siya.
Kaya kailangan siya i-grow ni Mary, padidin siya ni Mary, and the Lord grow as a young child. But I believe, Mary, katulad ng isang nanay nag-aalaga sa kanyang anak, ganyan ang ginawa ni Mary. Binantay niya si Lord, nalagaan niya, pinakain niya. That's Mary. Loving Jesus so much. Building the Lord so much. One last final verse bago po ako mag-end, no? Si Mary, ito na po. Every year, kitanda po niyo, every year, si Mary at si Joseph, ito yung kanilang practice. Kasi ang mga lalaki may practice po yan sa Israel. Ang practice po nila, tuwing piyesta, may 3 piyesta na kailangan nilang atinan sa Jerusalem. No? 3 piyesta po yan. Piyesta ng Paskwa, piyesta ng Dedication, at piyesta ng Tabernacle. Ito po yung mga piyesta ito na sineselebrate nila. At kailangan yung mga kalalakihan bumalik sa Jerusalem. Ang sabi ng Bible, every year, bumabalik yung mga magulang ni Jesus. So, year after year, after year, after year. So, kaya po matitrace ninyo ang life ni Lord. He's always coming back to the temple. Again, again. Magsimula nung bata siya hanggang sa lumaki siya. At 12 years old si Jesus. 12 years old. Okay? 12 years old. Tinan po ninyo. Sa Luke, punta naman kayo sa Luke ngayon. Biyahe po kayo sa Luke. Matatapos na po ako. Luke chapter 2, verse 41 to 52. Luke chapter 2, verse 41 to 52. Okay, sabi niya dyan, ang batang siya sa salubong ng templo. Taon-taon, sabi ng verse 41, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta ng Jerusalem. Ayan, liwanag po, no? Noong siya 12 taon, ayan, so 12 years old si Lord. Pumunta sila sa pista, at ganito po kasi, no? Pagpunta nila sa pista, ngayon, caravan kasi yan. Marami silang pumupunta doon. So, ibig sabihin, trusted si Mary na ang kasama ni Jesus ay ang mga kamag-anak niya. Marami kasi sila. Marami, 12 years old, di naman siyempre hanapin. Kasi, siyempre, marami kayong kamag-anak. Akala nila Mary, pagpunta nila sa templo para umattend ng piyesta, pagbalik nila sa Jerusalem, akala nila, okay sila, kasama nila si Lord. 3 days nang nakakalipas, hinanap nila sa group nila, marami kasi sila. Hinanap ni Mary at ni Joseph. Wala si Jesus. Wala, nawawala. Kaya bumalik ulit sila sa Jerusalem. After 3 days, ang layo na ng binahe nila. Balik na naman sila. Pagbalik nila sa Jerusalem, andun si Jesus, 12 years old, nasa temple, nakikipagtalakayan. Parang teacher. Na ipag-diskusyon. Nag-aaral na ipag-diskusyon si Lord at 12 years old. Namamangha lahat sa kanya, sabi ng Bible, no? Sabi ng verse, Luke chapter 2, verse 41 to 52. 41 to 52. Sabi niya dyan, Luke chapter 2, verse 41 to 52. Nang sila, diretsuhin ko na po, no? Pagkalipas ng 3 araw, sabi niya ng verse 46, ay matagpuan nila si Jesus sa templo na nakaupong kasama ng mga guro. Namangha sila sa ang kanyang mga magulang. Namangha na naman si Mary. Dahil napakatalino ni Jesus sa time na ito, no? Verse 48, anak, bakit mo naman, tinan niyo po yung word ni Mary, anak, bakit mo ginawa yan sa amin? Sabi ni Mary kay Jesus, lubha ang pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Si Joseph, hanap sa iyo. Mga magulang mo, kami anak. Ito pong sagot ni Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Di ba ninyo alam na dapat namamalagi ako sa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila nanunawaan sinabi nito. But I believe Mary understand. I do believe. Naintindihan ni Mary. Hindi nila naunawaan masyado, pero si Mary naunawaan niya. Alam ko, naunawaan niya. Why? Mary is a woman of humility, of wisdom, at she's a woman who is ready to suffer as a mother for his child. Nung binanggit ni Lord na dapat nasa bahay ako ng ama, nagsisimula ng bangkitin ni Jesus ang kanyang pupuntahan. Bagamat ikaw yung nag-alaga sa akin, my mother, one day I'm going to leave you. One day I'm going to leave you. I need to go to my father's house. What a mother is Mary. Marahil yung time na yun, nagsimula ng masaktan yung kanyang heart. Pinakamahirap po yan sa magulang. Yung lalayo na yung anak mo. Alam natin, dahil si Lord, ibibigay niya yung buhay niya sa marami. At
May part 2 po ito, kapatid, no? But I like to tell you who is Mary. She's a woman of humility. Bagamat full of wisdom siya, she is also a woman of humility. Handa niyang tanggapin anumang bagay na dumating sa kanya. She just accepted it. At alam natin, sumunod pa si Lord sa kanya dyan. Sumusunod pa. Pero alam niyo yung mangyayari, at the age of 30, time to lead. Time to live. Can Mary accept everything? That will be next week. That will be next week. Bago ko po tapusin, kapatid, no, I like to turn you to a prophecy on Mary. May propesya kasi sa kanya. Gusto ko pong mabasa ninyo ito sa Lucas. Balik lang po kayo ng konti sa Lucas, no? Luke chapter 2. Si Simeon, naalala nyo, kinuha niya si Jesus sa temple. Nagbanggit si Simeon ng ganito. Pakinggan niyo pong maigi kasi ito po ang pag-aaralan natin next week. And you will be blessed so much kay Mary. Next week, you will be blessed a lot of what I'm going to share sa inyo. Sa verse, chapter 2, verse, nung magbabanggit si Simeon, ito ang sinabi niya. Sa verse 33 ko muna babasahin, no? Luke chapter 2, verse 33. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria. So, may binanggit si Simeon kay Maria, kay Mary. Tandaan mo, Maria, sabi ni Simeon, ang batang ito'y nakatalaga na ikapapahamak at ikaliligtas sa Israel. Mary, tandaan mo, ang batang ito na nahawak mo, sabi ni Simeon sa kanya, nakatalaga ang ikapapahamak at ikaliligtas ng marami sa Israel. Alam ni Mary yan. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, tinan niyo po yung word sa kanya kay Mary, magdaranas ka ng matinding kapighatian na parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Mary, bagamat you are a woman of wisdom, nakita mo yung anghel ng Diyos, bagamat you are a blessed woman, pero darating, sabi ni Simeon, mararanasan mo yung matinding hirap na parang patalim na may ipinunyal sa iyong puso. Can Mary accept that one? Next week, kapatid, I will open it up sa inyo. Makikita niyo po ang heart ni Mary. You're going to love her a lot. I love her a lot. The more I come to know Mary, I love her more. That will be next week, kapatid. We will study it together. The time when Jesus leaves Mary. What did Mary do? If you are the mother, what will you do? Pero tinan po natin, that's Mary, a humble woman. A woman na pinaubayan niya lang sa Panginoon lahat. Bagamat marunong siya, nakita siya ng maraming miracle, nakarinig siya ng maraming prophecy. Still very humble. That's Mary. I pray we can emulate, magaya po natin ang kanyang puso, no? A blessed woman, mother of the Lord Jesus Christ. Marahil kung wala si Mary, sabi ko, kaya pinili siya talaga ng Diyos, no? Kasi siya ang babae na hindi nagrereklamo. Siya ang babae na hindi tumatanggi. Siya ang babae na hindi nagyayabang. She's a woman who keep everything sa kanyang puso. Sabi ng Bible, no? At lahat ng ito inilagay lang ni Mary sa kanyang puso. Accepting the pain, accepting the joy, he just keep it in her heart. What a blessed woman. Tutuloy ko po ito next week at mabibless po kayo next week ng gusto. Okay, let's pray at tayo pong latay pagpalain ng Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa buhay ni Mary na iyong ina. Kayo po ipinagpala sa kanyang buhay. At dalangin po namin, O Panginoon, na Lord, makilala pa namin siya ng gusto bilang magulang, bilang mga nanay at tatay. Dalangin namin, O Lord, na kami po ipinagpala sa kanyang buhay, magaya namin ang buhay ni Mary. Bagamat marami siyang alam, marami siyang karanasan ng maganda, napakarami ang pagpapala, pero hindi siya nagyayabang. Sa oras din ng kahirapan, ang dami niyang dinanas na hirap, O Lord. Pero wala siyang reklamo. Kahit na malalaman niya nang aalis na ang Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, sa bahay dapat ako ng aking ama. Hindi mo rin siya makikita, Lord God, na nagreklamo o nag-complain man lang sa Diyos. Tinanggap lahat ni Mary sa kanyang puso. O Panginoon, bigyan mo kami ng puso ni Mary na ganun din po kami sa Kanya. Pag maraming papuri,
nilalagay namin sa aming puso lamang ito, Lord. Hindi namin pinagyayabang. Ngunit kung maraming kahirapan, tinatanggap lang din namin sa puso, Lord God, di kami nagko-complain. Bigyan mo kami ng puso ni Mary. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At bago po ako magtapos, kapatid, gusto ko ipanalangin yung manangilan ng panalangin for today. Medyo nag-extend lang po tayo because I want you to learn a lot. I will conclude ang ating pag-aaral next week. You will be blessed, lalo na sa second part nito, no? I'm going to share sa inyo. But before that one, sa inyo po mga nanay at tatay, I like to pray for you. At sa inyo po may mga karamdaman, sino man po sa inyo, believe in the Lord. He can heal you right now. I do believe. God, Jesus Christ, our healer, can heal you. The Holy Spirit can heal you. Nothing is impossible with God. Yan ang binanggit ng anghel kay Mary at yan din ang binabanggit natin sa lahat ng klase ng karamdaman. Let's pray. Pag meron po kayong karamdaman, masakit sa inyong parte ng katawan, o kayo po ay nadidepress, natatakot, ano pa man yung kapatid, please believe. God loves you so much. Kayo po ay palalayain ng Panginoon. Believe in the Lord. Kung kayo po ay nadidepress, please have faith kay Lord. Kayang-kaya kanyang palayain. Kayang-kaya kanyang bigyan ng kapayapaan. Kung kailangan mo ng kapayapaan sa oras na ito, maaari bang ilagay mo kamay mo sa iyong puso, kapatid, at mananalangin ako para sa iyo? Kung ikaw naman ay may karamdaman, kung saan maparte na mabigat sa parte ng katawan mo, ilagay mo lang kamay mo at ipapanalangin din kita. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po amang banal sa araw na ito. O Diyos, sabi mo, you are the God that healeth us. Lord, yes Lord, spiritually you heal us. But physically, you also heal us. You are God na kaya mo ang lahat ng bagay. Spiritually, kung kami po ay nadidepress at may takot, heal your people right now. Be healed in Jesus' name. Lahat po ng takot na ito ay aking pinapalaya sa pangalan ni Jesus. Ang takot na ito, ang kaba na ito, ang depression na ito, you get out on the minds of God's people. In Jesus' name. Be free in Jesus' name. Be healed by the power of the Holy Spirit. Be free in the name of Jesus. At sa mga karamdamang ito, Panginoon, Lord, sa iyong latay, kami nagsigaling. Sa iyong salita, kami ay gumaling. O Panginoon, hipuin mo lang, Lord, sabi ni John, hindi lang nawang aming soul ang maayos, kundi pati rin ang aming mga katawan. Be well also. Lord, kaya po ang mga katawang ito, be well also in the name of Jesus. Make this body well. Hipuin niyo, Panginoon, sa oras pong ito, ang mga karamdamang ito. Let them be healed and well in their bodies. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we ask even for immediate healing. A miracle, O Lord. By the power of Jesus' name. Na Lord, heal me. Sabihin mo, kapatid, Lord, heal me. Touch me. Touch me, Lord, right now. I believe in you. Believe in the Lord. He can heal you. Tulungan mo magkaroon ka ng pananampalataya sa iyong mind, kapatid. I will also help you. Be healed in Jesus' name, Lord. Heal her. Help her, Lord. Kung kunti ang kanyang pananampalataya, tulungan mo siya, Panginoon. Lord, hayaan niyong hipuin niyo ang katawang ito at gumaling ito sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, our healer, our King, our Savior, we pray. Amen. 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 Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord, mga kapatid. So, we will continue this study next week. I will conclude sa life ni Mary. You will be blessed a lot next week. Okay, God bless you, mga kapatid. And see you next week. This is Pastor June. Bye-bye.